Sinabi ng Biblia na nilagyan si Cain ng tatak bilang kaniyang proteksyon. Ngayon ang tanong, anong tatak ito? At sino ang may taglay nito ngayon? At karamihan ba sa mga Kristiyano ay matatanggap ang markang ito ni Cain? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa BBC Media Ministry. Maaari po bang paki-like, paki-share ang video ito sa lahat? O paki-subscribe ang channel na ito kung bago pa lang kayo. Shoutout nga pala muna kay Brother Alfred Ducusin from Bayanan Church sa Muntinlupa. Kaibigan, narito ang prophetikong update na dapat ninyong malaman. For the Sabbath, but Sabbath for the man. That the man is the more important issue, not the day, but the man. Are you following what I'm saying to you? And that is exactly what Jesus did. He fulfilled the law just like he said he would. That is why we are no longer under the law, and that includes the requirements to keep the Sabbath. He is the new covenant. It's all about him. It's not about keeping this rule or keeping that day or that day. It's about Jesus. Now, Jesus never said a word about keeping the Sabbath that we can read in the New Testament. And the Sabbath was made so that we can rest. It's a time, yes, to worship God, but it doesn't mean it's the day for going to church. The Old Testament law was given to the Jewish nation and not Gentiles. Sila ba ay mga mangangaral na katulad ni Abel o mangangaral na katulad ni Cain? Ang kanilang mga pahayag ay katotohanan ba na nagmula sa Biblia? Pakisulat po sa baba ang inyong mga komento tungkol sa mga tanong na ito sa comment section. Sagutin natin ngayon ang tanong na kung ang tatak ni Cain ay mayroon bang koneksyon sa tatak ng halimaw? Ang aklat ng Genesis ay siyang binhi ng Biblia. Ibig sabihin, ang pag-aaral natin ngayon ay uusbong mula sa mga aklat ng Genesis at aabutin natin ang maturity ng kwento o ang kanyang buong kapanahunan sa mga aklat ng Apokalipsis. Tanong, ano ba ang tanda ni Cain? Iminumungkahi ng ilan na maari ang tatak na ito ay isang peklat o isang uri ng tato ayon sa symbolism.com. Narito ang kwento. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa. At siya ay naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki, si Enoch. At nagtayo siya ng isang lungsod. At tinawag ang pangalan ng lungsod mula sa kanyang anak na si Enoch. Point of clarification lang mga kaibigan. Hindi po ito ang Enoch na lumakad na kasama ang Diyos. Ang angkan ni Cain ay lumago at ang kanyang mga anak ay naging mga anak ng pagsuway. Lumaki sila ng gusto at mas mabilis pa kaysa mga anak ng Panginoon. Isang walang patid na tali ng otoridad ang dumating sa daan ng lahat mula kay Cain. Gaya na lamang ng mga nagtayo ng Tore ng Babel na may eksaktong espiritu bilang si Cain, ang pagsuway. At dito nagsimula ang pagkaroon ng reyna ng langit na may maliit na anak. Si Horus ang reyna ng Babel. Sa Genesis 11, nais ng Diyos na sila'y magkalat. Nais ng Diyos na sila'y mahati. Bakit? Na upang maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ang layunin ni Satanas na sila'y muling magkaisa sa puok ng pagtalikod sa Diyos. Tayo ngayon ay patungo sa panghuling apostasiya. Ito ang gusali ng European Parliament. Sa tingin mo ay wala lang. Ngunit isa itong simbolo ng muling pagtayo ng Tore ng Babel. Ito naman si Harry Truman. Alam nyo ba na siya ay isang 33 degrees na Freemason? At sa loob ng Freemason Shrine ay may isang eksaktong replika ng altar ng sakripisyo na ginamit ng mga Hebreo sa makalumang santuaryo. Ngunit sa ibabaw nito, hindi lamang Biblia ang kanilang inilagay,
kundi pati ang Bhagavad Gita na siyang banal na aklat ng mga Hindu, ang Tanakh at ang Quran ng mga Muslim, na ito'y sumasagisag na nais nila na magkaroon ng one world government. Ito noon ang London Olympics. Makikita mo ang 5 singsing ng Olympics, uring, na sumasagisag sa unyon ng 5 kontinente. A one world government. Ngunit makukumplito lamang ito kapag bumaba ang Mount Capstone dito. At sino bang Diyosa ng gabi? Walang iba kundi si Isis, na pinag-aralan nila ito base sa kalendaryong astrology at astronomy. Makikita mo ang full moon ay sisikat at sasama sa mga singsing at makukumplito na ang pyramids. Baliktarin man ito, wala itong pinagkakaiba. At ang pagkakaisang ito ng mundo ay magiging salungat sa sabat ng Diyos at sa kanyang mga utos. Nagkaroon ng maraming haka-haka kung ano talaga ang tanda o tatak ni Cain. Kaibigan, kailangan lamang nating tingnan ang mga salita upang makakuha ng idea kung ano ang tatak ni Cain. Sa Genesis Kabanata 4, talatang 15, ngunit sinabi ng Panginoon kay Cain, hindi iyan mangyayari sa iyo, sapagkat ang sinumang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng tanda si Cain upang hindi siya patayin ng kahit sinong makakakita sa kanya. Ang Hebreyong salita para sa marka ay oath na nangangahulugang tanda, watawat o bacon. Ang parehong salitang Hebreyong ito na tanda ay siya ring ginamit sa Exodus 31:13. Huwag ninyong kaligtaang ipangilin ang araw ng pamamahinga dahil isa itong tanda. Ang salitang Hebreo ng tanda ay parehong oath, isang marka sa pagitan ko at sa buong mong mga henerasyon. Mayroon tayo ngayong 2 marka sa Biblia. Ang isa ay ang tanda ni Cain at ng kanyang mga tao, at ang isa ay tanda ng Diyos, ang Sabat para sa bayan ng Diyos. Ang tanda ni Cain ay hindi pisikal na selyo o marka na mayroon siya. Ito ay isang tanda ng kanyang otoridad bilang makapangyarihang tao. Ang Sabat ay tanda rin, ngunit ng otoridad ng Diyos bilang manlalalang. Ngayon, ano ang malinaw na koneksyon ng marka ni Cain sa marka ng hayop? Ano ba ang iniligay kay Cain? Di ba marka? Iyon ba ay isang marka na upang magpangalaga ng buhay? Opo, na upang mapanatili siyang ligtas at buhay. Ngayon, silipin natin ang prophetikong lente sa Apokalipsis 14:9. Pagkatapos ay sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi sa malakas na tinig, kung sino man ang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tanggapin ang kanyang marka sa kanyang noo o sa kanyang kamay, siya rin ay iinom ng alak ng kapuutan ng Diyos. Kung ganon, may tatak ba na mababasa mula sa mga aklat ng Apokalipsis na nakalagay sa noo at sa kamay na upang iingatan ang buhay? Meron po. Pero hindi natin itinutukoy ang tungkol sa perspective ng Diyos. Pinag-uusapan natin ngayon ang perspective ng tao. Dahil ang aklat ng Apokalipsis ay gumagawa ng pagbabago sa mga pananaw ng tao. Ano ang mangyayari sa mga tumanggi
sa marka ng halimaw. Ayon sa Apokalipsis 13:15 na sila ay papatayin. Nagaya ni Cain, pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. Ano ang dahilan? Dahil sa isyu ng pagsamba. Kung sino man ang walang tatak ng hayop ay papatayin ng mga mananamba na gaya ni Cain. Kaya ang Antikristo ay magbibigay ng kanyang tatak at magsasabi na kung sino ang nais na manatili ang kanilang buhay sa isang kondisyon. Kailangan mong tanggihan ang pang-apat na utos, ang tanging utos na nagsasangkot sa iyo sa aspeto ng pagsamba. Kaya ang Antikristo, kung natanggap mo ang tanda ng hayop na siyang araw ng linggo, ang huwad na Sabat, ay maiingatan mo ang iyong buhay. Kaya makikita natin ang kwento ni Cain at Abel na ito ay isang prefiguring ng marka ng hayop. Mula sa mga aklat ng Signs of the Times, December 23, 1886, sa kaso ni Cain at Abel, mayroong dalawang uri ng mga tao na mananatili sa mundo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ay kinakatawanan ni Cain na nagdadala ng mga prinsipyo at mga gawa ni Satanas sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos sa paraang kanilang pinili. Nagaya ng pagsamba sa linggo, ang mga klase ng mga mananamba na gaya ni Cain, malaking bilang para sa huwad na relihiyon na nakabatay sa prinsipyo ni Cain, na nakasalalay sa kanyang sariling katwiran para sa kaligtasan. Ang karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay sumasamba sa linggo bilang banal na araw na hindi itinuturo ng Biblia, na walang anumang banal na otoridad. The Old Testament law was given to the Jewish nation and not Gentiles. Si T.D. Jakes, Joel Osteen, Pope Francis, Pat Robinson at marami pang iba ay nangaral ng katulad ni Cain. Hindi nila ginagawa na magturo tungkol sa 10 utos ng Diyos. Maging relihiyoso lang tayo, okay na. Ito ang sabi nila. Hayaan natin ang pagsamba ng mga tao na kahit nakalimutan ang ika-4 na utos. Kung saan, ito ang pinapaalala ng Diyos na kanyang sinabi na tandaan. Hebreo 11:4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang mga handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya ni Abel sa katapusan ng panahon ay matalinhagang magsasalita, kaibigan. Magpapatutuo na naglalarawan ng mga mananamba na tatanggap ng tatak ng Ama sa kanilang mga noo. Sila na nagpanatili ng mga utos ng Diyos na katulad ni Abel. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan. Patuloy lang nating pag-aralan ang mga katotohanan sa Biblia at patuloy nating subaybayan ang programang ito ng mga kasaysayan, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.